Hello everyone, magandang gabi. Happy Sunday night sa lahat. So ayan, welcome to our live stream again for this Sunday night. And alam ko marami tayong pag-uusapan ngayon. So it's me again, Carl, and welcome to this live stream. Ayan, sa lahat ng mga bagong pasok, sa lahat ng mga pumapasok pa lang, magandang gabi sa inyong lahat. So magpaparami muna tayo ng mga viewers dahil alam kong marami kayong katanungan sa mga nagaganap recently, especially sa naganap kagabi sa Hello Glow. Ang aga naman magbigay ng gift ni Rain V. Salamat sa ice cream. Eminem, hello. Eminem ba yun? Eminem 294, hello. Rain V, ang aga mo magpabigay ng mga GG tsaka ng mga gifts ngayong Sunday night. Maraming salamat. So, ayan, magpapadami muna tayo ng mga viewers, pero sa lahat ng mga naandito na sa ating live stream now, again, magandang gabi, happy Sunday, and hope you're all doing well. Red Deck, join, Nursey Eds, shout out daw. So, shout out sa lahat. Eminem 724, pag-uusapan natin yung mamaya yung questions mo kung kanino ako. Yung sa Hello Glow, actually, nag-upload ako kanina ng isang content and nabanggit ko doon kasi yun yung number 1 and number 2 ko. So, malamang nasagot yan. Nasagot doon yung tanong mo. Nursey Eds, hello po. Sabi ni Ryan V, Chelsea for me daw. Ayan, thank you so much sa gift mo. Andy, kuya, musta po yung rampa ni Isabela sa Hello Glow? Sasagutin natin yan, Andy, mamaya. Tsaka kung ano yung thoughts natin kay Isabela. Pero habang kukunti pa lang tayo dito sa live stream, mag-shoutoutan muna tayo. Ayan, again, shoutout. Migs, ayan, nandito si Migs. Malakas top 5 and top 10 ko, me. Yung top 5 mo, yung top 10 mo, malakas. Or yung ano yun. Dynamic, last 2 standing for now. Wala pa po as of now, pero based dun sa Hello Glow event, kagabi, may nabanggit na ako dun sa content ko kanina. Kung sino yung top 1 and top 2. Eminem 724. Eminem CZ24. Parang ayaw daw magwala ni Eliana ngayon. Baka nire-reserve sa prelims tsaka sa finals. Yeah. Alright, so ayan, meron pa tayong 17 viewers. Magpadami muna tayo ng viewers dahil matagal ata ang distribution ng viewers ngayon. Jandre, hello. Shoutout kay Jandre ng Tiaraholics. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow event. See you tomorrow sa event. Anyways, guys, bukas may event ulit ang Miss Universe Philippines. Gabi siya around 6 p.m. ata sa BGC. And sponsor event din, Pina. Yeah, Pina. Hindi ko alam kung anong event yun. Parang inaugural ata. Inaugural. Parang ewan ko, auction. Contract signing. Hindi naman siguro contract signing. Balang ko mamaya yung invite. Pero ayun, bukas, makikita nyo na naman ulit nagkalat sa social media yung mga girls kasi nga may event bukas. Ayan, siguro pwede na tayo mag-umpisa. Meron na tayong 27,000 viewers. Pag nagla-live ako, lagi na lang akong may halak. Yung ganun. Yes please, Ryan V. Easy, nakita niya daw ako ni Easy kahapon. Bakit di mo ako tinawag? Easy, bakit hindi ka tumawag kahapon? So again, kahapon, malamang nagkita-kita tayo. Yung iba nakita ko kayo, hindi ko lang kayo kilala. Pero ayun, sa mga nakita ko po, thank you so much sa pag-approach sa akin. May kasama po kayo. Kilala mo rin naman siguro yung mga kasama ko kasi mga content creator din yan. Easy, sana lumapit ka sa akin. So, ayun, maraming salamat sa mga nag-approach at sa mga nag-pictures. Ayan, nag-selfie. Ayan, masaya ako na nakita ko kayong lahat at nagkakilala tayo. Lalo na yung mga tumatawag sa akin ng Nay. Nakita ko yung isang tumatawag sa akin ng Nay na si Lian. Lian Del Valle, kung nanonood ka ngayon, ayun ang pasimuno sa pagtawag sa akin ng Nay. Si Story ni Dodong, nandun din. Ayan, so ayun. Ang saya-saya po. Masaya po kahapon yung Hello Glow event kasi parang meet and greet na rin siya. Kumbaga, sa term dati, para siyang grand eyeball ng mga pageant fanies. Hindi naman masyadong madami. Sakto lang. Kasi sa second floor, pwede ka pang sumingit pag manonood ka eh. Dun sa baba, pwede ka pang sumingit sa gilid. So, sakto lang din.
sakto lang din yung mga viewers kahapon. So, yeah. And, guys, again, kung may tanong kayo, mamaya sasagutin natin yan. Ilalatag lang muna natin yung mga nangyari kahapon sa Hello Glow event. So, yung summary natin. Alright, sabi ni Makoy, fresh pa sa fresh lumpia sa Sir Carl. Yes, thank you. So, ilalatag muna natin yung mga summary natin sa Hello Glow. So, kahapon, ayan nga, nangyari na nga isa sa mga inaabangang challenge sa Miss Universe Philippines. Yun nga, yung Hello Glow Runway Challenge. It's the 3rd edition ng Hello Glow Runway Challenge. But that's the 2nd edition na ginanap yun sa SM North EDSA kasi yung unang beses na ginanap ito nung 2023, yung time nila Michelle D, close door event lang siya sa taas mismo ng office nila sa Caloocan. Hindi ako nagkakamali. So, dun siya ginanap. Tapos, last year, ginanap na siya sa open venue kung saan nga sa SM North EDSA. Excuse me. Tapos kahapon sa SM North EDSA ulit. So ayun, nag-improve yung stage. Maganda yung layout ng stage, hindi na lang siya basta glass na runway. And then sa mga nagre-request na mahabang runway, that's impossible kasi maliit lang naman yung location, yung The Block Atrium. So maliit lang naman siya. So kung hahabaan pa yung runway, so masasakop niya yung ilang mga stall dun sa atrium ng SM North EDSA. But ayun nga, ginawa naman ng Hello Glow yung best nila na minaximize yung location. Ayun, mikot-ikot yung mga girls, ganyan. Maganda nga yung layout ng stage. So maganda siya sa picture, ganyan. Sa video. So maganda yung color combination. Yun yung trademark color ng Hello Glow, which is yung pink and yung light blue. So overall, ayan ako, for me, satisfied naman ako sa production ng Hello Glow. And then, ayun, maraming mga nagpasiklab ng mga girls. Although, hindi naman marami. May mga ilan. Kasi iba parang nag-hold back talaga sila sa performance nila eh. Nakita ko po kayo sa Hello Glow. Ba't di nyo ako tinawag? Chardy, tawagin nyo ako next time, Chardy. So, ayun, ngayon, yung mga standouts, sige, mag-umpisa tayo sa mga standouts sa Hello Glow. Yun din naman yung mga same names na tinawag sa top 10. Oo. Yung actually, yung may nag-perform na isang girl, tapos nasabi ko na, ito yung standout. Ito yung standout for me, ganyan. Tapos, siya rin yung isa sa mga tinawag dun sa top 10. Nasa loob po kayo, bawal pumasok. Hindi sa labas, Charlie, tinawag mo ko sa labas. But anyways, yun nga. Sa top 10, nakasama sa top 10 si Mythical 5. Nakasama sa natawa ako sa comment ni Migs. So, sa top 10 na nakasama sa top 10 sila Mythical 5. So, sino ba sila Mythical 5? Sino Winwin Marquez, sina Atisa Manalo, Chelsea Fernandez, Katrina Liegado, and Winwin Marquez. So, silang 5. Na-expected naman talagang makakasama kasi nga, given their performances and overall, kung ang titingnan is business side, nandun naman talaga sa 5 sa Mythical 5. No? So, kasama talaga sila doon. So, pag-usapan na muna natin yung 5 bukod dun sa Mythical 5. So, yung 5. So, let's start with Bohol, Tyra Goldman. So, si Tyra Goldman, paglabas ni Tyra Goldman, syempre, mesmerize ang lahat. Though ako na mesmerize din naman kasi isa nga sa inaabangan natin or binabantayan natin si Bohol. So, ay, ang ganda, ganyan. Pero parang ganun din, nag-hold back yung performance ni Bohol for me kahapon. Parang may mga gusto pa siyang ilabas pero parang hindi pa pwedeng ipakita. And yung face ni Bohol ganun pa rin, maganda pa rin. Though medyo nag-gain lang siya ng weight siguro. Parang medyo malaki lang siya tingnan dun sa stage. Or ganun din ba yung tingin nyo? Yun lang. But giving pa din naman kahit pa paano yung performance, may konting holdback lang talaga performance si Bohol for me. And nag-expect pa ako na mas marami pa or mas okay pa or alam mo yun, mas vavaboom, mas wow na performance kay Bohol pero parang hindi ko lang siya nakita. But since nakasali siya sa top 10,
sa top 10 ng finalist sa Hello Glow kahapon. So ibig sabihin may nakita yung mga judges na something sa kanya. By the way, there are 3 judges. Chelsea Manalo, then is yung isang influencer, and then yung isang galing corporate na hindi ko lang alam yung name. Though, yun. So, ayun yung comment ko naman kay Bohol, kay Tyra. Pero may gusto pa akong makita kay Tyra talaga. Hindi ko lang nakita kay Tyra. Pero stunning pa rin si Tyra kasi si Benguet nasa gilid na. Tapos lumabas si Bohol. Napasabi ko na, ang ganda ni Tyra. So, ibig sabihin, kapansin-pansin pa rin si Tyra. So, yon. The next girl naman, Bohol, Laguna, Eloisa Howard. Si Eloisa naman, paglabas niya pa lang dun sa, di ba, sa ganun. Tumayo pa lang talaga dun si Eloisa. Di ba nakatayo? Parang naalala ko, Miss Universe 2008, yung mga nakatayo sila dun sa evening gown. Yung parang castle, nas pinto. Ganun yung naalala ko kay Eloisa. Pang Miss Universe ang aura. Yung may rumarampa pa lang dun sa stage, bago siya, Iloilo City ata, or Isabela. Tapos nakaganon pa lang siya, ang ganda-ganda ni Eloisa dun. And alam ni Eloisa yung gagawin niya, kasi nga, syempre, di ba tangkad nga ni Eloisa, ang haba niya, yun yung alam natin kay Eloisa. Haba mo, ganun. Tapos pinandidigan niya talaga na mahaba talaga siya. Nag-styling siya ng pampahaba talaga tingnan. Nag-ban siya. Di ba ban ginagamit siya para humaba ka lalo tingnan. So, minsan ang ban, ginagamit siya pag nasa small side lang yung delegate. So, ayun, nag-ban talaga siya. Di lalo siyang humaba. Tapos yung damit niya, yung kumot lang. Di lalong humaba si Eloisa. Tapos mukha lang din talaga yung finocus kasi di ba kinumutan lang tayo ni Eloisa. So paglabas ni Eloisa, parang sabi niya, tabi! Parang tabi kayo dyan. Ayun, sabi ko nga kanina sa content ko, higante. Higante si Eloisa. Talagang nilampaso niya yung mga nasa small side ng mga delegate. Yung mga nasa not so tall delegate. Kasi nga yun nga, haba ni Eloisa, which is yun talaga yung pinaka-greatest asset niya. Talagang showcase niya. Yun nga, nag-take advantage siya dun sa greatest asset niya. And maganda kay Eloisa ngayon, alam na nga niya kung paano umora-ora ng mukha niya. Malakas yung dating ni Eloisa sa stage sa personal. Kung napanood niyo siya sa personal kahapon, ang lakas ng dating ni Eloisa sa stage. Kaya no doubt, makakasama talaga siya dun sa top 10 kahit anong mangyari. Okay, tapos na tayo kay Bohol, kay Eloisa. Next up, Pasay, Amanda Russo. Ayan yung pangatlo natin. Si Amanda Russo, laging sinasabi ng ilan na bantayan nga daw si Amanda Russo kasi ito nga daw yung manggugulat. Ganyan. Pero ako, ilang beses ko kasi nakita si Amanda Russo sa personal. Hindi talaga ako alam nyo, naaapilan. Parang may kulang pag nakikita ko si Amanda sa personal. Though, maganda yung aesthetic niya, yung physical appeal niya. Kasi nga, matangkad pang beauty queen talaga yung hulmahan. Pero may nakukulangan talaga ako pag nakikita ko si Amanda Russo sa personal. Pag umattend ako ng mga contract signing event, ganyan. Pero kahapon sa Hello Glow, yung rumampa siya, si Pasay, yung pinag-uusapan natin si Pasay, rumampa siya, ang galing niya. Napawawa ko kay Pasay. Yung parang, wow, ganun. Kasi nga, ang haba niya, tangkad-tangkad niya, tapos magaling din rumampas, umiikot siya. Ikot-ikot yan siya. Tapos hanggang sa last point nung segment, kasi nga, di ba, dalawa. Rampa-rampa pa rin siya. Ora-ora pa rin siya dun sa tabi. Ganyan. Sabi, Pennsylvania pasok. Yes, siya po si Filipino Community of Pennsylvania. So, aura-aura pa rin siya. Kaya yun, sabi ko, nga, may something nga pala dito. May something pala talaga dito. Kaya sinasabi ng iba na bantayan. Kasi akala ko, si Pasay matangkad lang, beauty queen lang yung aesthetic. Kaya parang hinahayap. Sabi ko, pag nakikita ko siya in person, yung nakakasalubong ganyan, parang wala naman. Yun pala, yun nga, pagdating sa aurahan, sa rampahan, since beauty queen nga yung aesthetic, yun nga, ang ganda niya. Ang ganda niya tingnan sa stage habang rumarampa. So, ayun. Siguro surprise din siya kahapon sa top 10. Masasabi nating surprise din siya kahapon sa top 10 kasi siguro bukod kay Pasay, may mga ina-expect tayong pwedeng pumasok pa sa top 10 na hindi pumasok, pero siya nga yung pumasok, si Pasay. Kaya ayun, definitely moving forward, aabangan talaga natin siya
or babantayan na nga natin. Ayan, sabi nyo nga dyan. Okay? May mga nababasa ko mga comments, sasagutin natin yan mamaya. Yung mga Kineso versus Kineso. Ito, nabasa ko to, Isabela over Iligan daw dapat. Parang ganyan. Ito, sasagutin ko yan mamaya. Tapusin ko lang tong pang-apat natin. Pang-apat natin, Baguio City, Gwen Soriano. So, ano sila, di ba, nag-umpisa kay Albay, kay letter B, kay letter C, kay A, yung mga A, tapos B. So, wala pa akong nabebetan. Ba, Albay, di ba, sabi kay Albay, Angeles, tapos letter B, wala pa akong nabebetan hanggang lumabas si Baguio. Paglabas ni Baguio, si Baguio lang yung nabetan ko dun sa batch nila. Si Baguio lang yung sabi ko, si Baguio yung standing dito sa batch na to, ganyan. Yun nga, nag-materialize siya kasi nga napili si Gwen sa top 10. Sabi nga ni Gwen sa interview, hindi na niya ine-expect na may pipili siya sa top 10 kasi siya yung last tinawag sa top 10. And then last nga siya tinawag sa top 10, nandun pa yung ibang mga malalakas, nandun pa nga si Isabela, na hype din, di ba? Tapos ang iba pang mga delegates na malakas din, kagaya ni Cebu, ni Ifugao, si Taylor De Luna nandun pa, pero hindi nga natawag. Si Gwen yung tinawag. Ayan. Sabi ni Story ni Dodong, kala niya daw si Isabela. Ako akala ko si Taylor De Luna. Kasi si Taylor De Luna, napaka-youthful ng vibes, diba? Hello Glow. Ayun. Tapos bilang siya yung tinawag. Si Baguio. Anyway, Story ni Dodong, nice meeting you po kahapon ulit. Yun nga, si Baguio, tinawag siya. And hindi na rin nakakapagtaka na tinawag nga si Baguio kasi nga, na nag-stand out din talaga siya kahit sa akin personally. Yung paglabas niya nga, lumabas yung mga nauna sa kanya, but not until lumabas si Baguio, talagang siya na yung napili ko kaagad sa first batch. Tapos, laban na laban naman kasi talaga si Baguio every segment. Kaya, parang hindi na rin siya nakakapagtaka na, okay, si Baguio, ganyan. So, yun, okay na yun. Alright? 4 na, 5, Iligan City. Siguro ito pa yung pinaka-surprise. Or kung surprise na si Pasay, mas surprise to sa Iligan City. Kasi parang wala namang walang nag-expect kay Iligan City na nakakapasok sa top 10. Pero guys, lumaban kasi talaga si Iligan City, nilaban niya. May mga video ko ni Iligan City kasi nandun ako sa kabilang side, nakaupo. Dun sa exit. Hanggang dun sa exit, umaaura-aura talaga si Iligan City. Yung ibang girls, nagmamadali. Hindi na umaaura-aura. Yung parang ang bilis ng stint ng ibang girls, di ba, ang ganda ng tugtog. Ang ganda ng tugtog, nakakasayaw, ayan, nakaka-hype talaga yung tugtog. Pero yung iba, parang ang lamya, maglakad, ang lamya, rumampa, ganyan. Tapos yung iba nagmamadali. Yung alam niyo yun, ganun. Pero sa Iligan talagang nag-enjoy siya sa rampa, ganyan. Tapos hanggang sa pa-exit na siya, umaaura-aura pa rin siya. Ikot-ikot pa rin siya. Tsaka nga kasi si Iligan kasi, iba kasi yung mukha ni Iligan sa personal. Face card kasi talaga. Ganun nga po yung mukha ng Hello Glow. Or ganun yung brand ng Hello Glow, di ba? Yung face card talaga. Yung ganda, yung ganung ganda, ganung hulma ng ganda. Yung mukhang it girl, parang ganyan. Tapos ano siya, cutie-cutie, di ba? Pang-artista. Tapos bata, bagets, very youthful yung vibe. Kaya po, isa siya sa mga napili dun sa top 10. Kaya maraming mga nag-question bakit daw si Iligan. Kanina nababasa ko dapat daw Isabela over Iligan. So, yung answer kung bakit napili si Iligan is because sobrang face card po talaga ni Iligan. And talagang iba rin rumampa at umaura-aura si Iligan sa stage. Very sweet yung vibes na binibigay niya. So, sige, sa mga nagko-comment kanina ng Isabela versus Iligan, i-compare natin yung stint nila kahapon. Siguro, kung sweetness lang, very sweet talaga yung dating ni Iligan compared kay Isabela. Iba yung atake ng pagka-sweet ni Isabela, which is yun nga talaga, pagka-sweet ni Iligan, which is yun talaga, yung branding ng Hello Glow. Na alam nyo naman na namimili, sponsor. So, siguro yun yung answer kung bakit siya. But ako wala akong wala naman akong question kung si Iligan or what. Kasi
nakita ko yung performance ni Iligan, talagang deserve din naman sa top 10. And ayun nga, very sweet talaga. And wala, ganda-ganda talaga ni Iligan. Yon. So, 5 na yon, no? So, yung Mythical 5, mamaya natin sasagutin yung thoughts natin. Basa muna tayo ng mga comments natin. So, again, sa mga viewers natin, 100,000 plus, hello po, magandang gabi. Sagot muna tayo ng mga question na kaya nating sagutin. Dirty girl, need magtrabaho ng todo ni Isabela. Actually, nagtatrabaho naman ng todo sa Isabela. Ang ano lang talaga, ang ano lang natin, reservations lang natin pagdating sa kay Isabela is kung gusto ba siya ng mga judges, ganyan, gusto ba na mamimili. Kasi sponsor naman to, guys. Sponsor events naman to. So, ang mga namimili dyan yung organization din, yung mismong sponsor. Though may judges, siguro 100% judges score. So, pero nagkatrabaho naman na matindi si Isabela, pero yun nga lang, hindi lang talaga napipili or hindi lang talaga napili. Wala namang problema sa, teka lang, Isabela. Jarina. Wala namang problema sa stint niya kahapon sa ginawa niya. Hindi lang talaga siya cup of tea ng judges kahapon at 10 lang. And 'di ba 10 nga lang yung pipiliin. Pero may mga deserving pay for me. I mean, may mga kaya pa sanang isiksik. Kunyari kung top 13, top 15 yung pinili. Pero syempre, imposible na yun eh. Na top 15, ang dami kasi nun eh. Siguro kung nyari top 15 ang pinili. Ang mga pwede pang pumasok for me na standout performance bukod dun sa top 10. Kasi wala naman akong duda dun sa top 10. Lahat sila standout. Pero kung may ipapasok pa ako doon, kunyari top 13, si Cebu. Cebu City, si Gabi. Maganda din yung performance ni Gabi. Ni Cebu City. Kasi paglabas niya pa lang, napaano na ako eh. Ganun, wow. Ganyan. Iba rin yung performance ni Gabi. Pero, nangyari lang talaga na masyadong masikip ang listahan, top 10 lang. At lahat, yun nga, mga palaban. So, hindi lang talaga napasama si Gabi. Pero okay din yung performance ni Gabi. Another one, Ifugao. Okay din yung performance ni Ifugao. Valerie West. Kaso nangyari nga lang din na 10 nga lang din ang kailangan piliin. May isa pa eh. Yung performance ni Los Baños Laguna, ni Rendel, okay din. Pero yun nga, hindi lang din siya cup of tea. Kaya hindi lang din siya napili. Tsaka 10 lang din kasi yung pipiliin. Even Kabanatuan, si Maika, okay din ang performance, malinis eh. Pero, yun nga, mas prefer lang ng judges yung mga napili talaga. And masyadong masikip yung laban. Kaya hindi na talaga kayang magsiksik. Sabi ni Dirty Girl, Malay, Aklan at Benguet, may butas yung performance ni Benguet. At alam nyo kung ano yung naging butas ng performance ni Benguet. Pero maganda siya yung overall. Bet ko yung styling niya. Litaw na litaw siya dun sa anong pink yon? Fuchsia pink ba yun? Basta yun, litaw na litaw yung balat niya dun sa sinuot niyang kulay. However, nagkabutas lang talaga yung performance niya. Tapos yung nagkabutas yung performance niya, parang, alam niyo yun, nakita na sa sumunod na galaw niya, naging matamlay na. Malay Aklan. Si Malay Aklan, okay din yung performance, pero parang may kaya pang hugutin. Sa madaling salita, parang may holdback pa. Pero okay yung performance niya, ang ganda niya din. Kaya nga akala ko din, yung last spot pinag-aagawan nila Malay Aklan, nila Baguio, or other pa. Pero ayun nga, siguro kaya hindi rin siya nakpili kasi may parang kulang pa sa performance. Tarlac naman, sige, ito yung isa sa mga inaabangan na sabihin natin lahat. May kulang din sa performance ni Tarlac. Hindi ko alam kung ano, pero nakulangan ako sa performance ni Tarlac. Pero walang problema sa styling niya, sa itsura niya. Kunyari sa stage, walang problema. Glowing siya, ganda niya. Pero parang nakulangan lang din ako sa, alam niyo yun, siguro sa stage presence ba, ganyan. Yung alam niyo yun, yung dating ba, yung parang X-Factor ba, yung gano'n. Wala akong naramdaman, yun lang. Pero maganda siya, ganyan. Same with Oriental Mindoro, with
Rachel Hoco, wala lang din ako naramdamang lukso ng dugo paglabas. Pero walang problema sa kanila, magaganda sila, okay yung styling, pero yung alam niyo yun, yung paglabas nila wala lang akong naramdaman na eksena. O baka lang kasi nagsama-sama sila, tapos yung nagsama-sama sila, alam niyo yun, pag ganun talaga minsan pag nagsama-sama yung mga candidates, tas parang tumitiklop yung ibang girls. Kasi nga, sabi natin nasasapaw, ganun ba yung term? Nasasapawan. Pero wala lang akong naramdaman dun sa ibang mga ine-expect natin. Pero malay natin sa mga susunod na event, ganyan. May nagtanong ko may sakit ba ako, hindi ko nga rin po alam. Every time na nagla-live ako, may halak ako eh. Siguro kulang lang din sa pahinga. Anyways, yon. Mamaya sagutin natin yung Mythical 5. Sagot natin muna tayo ng mga tanong. Isabella, nasagot ko na po. Tacloban! Sige, sagutin natin sa Tacloban. Whew. Same thoughts din. Dun sa mga sinabi ko kanina about dun sa mga ibang girls. Actually, kahit yung paglabas niya, walang hype yung mga audience, ganyan. Siguro nag-blend lang din sa iba. Or sa ibang mga candidates. Siguro ganun yung term. Nagbe-blend lang din. Kaya hindi masyadong na-notice. Ganun. Malay Aklan, nasagot na natin. Isabela po, tapos na po ako. Benguet, tapos na. Bohol, tapos na din. Romblon, hindi ko lang din po na-notice si Romblon. Hindi ko lang din po na-notice. Hindi ko rin po na-notice. Manila, story ni Dodong. Ang ganda ni Manila. Isa rin yan sa mga alam yung paglabas pa lang ng stage na napasabi ko na ang ganda pala nito, yung mga ganda, may ano siya, may dating din to sa stage. Katabi ko nga si Era din yung nagsabi sa akin na okay din to, yung parang ganun. So, yun, pag hindi lang naman ako na-notice, pati yung katabi ko, edi mukhang G din, mukhang okay din. Tsaka lagi ko nga rin to sinasabi, yung mga last live ko na parang okay din to sa Manila. Hindi lang din talaga siya napapansin or wala lang hype. Sige, mamaya natin sagutin yung ibang mga sikat. Davao. Ano daw nangyari kay Davao? Si Davao parang okay talaga siya sa mga photos. Sa mga pictorials, ganyan. Sa mga submission ng mga photos. Yung mga hindi gumagalaw. Pero, pag ayun na, yung mga gumagalaw na nga ng mga challenges, yun nga, may movement kahapon kasi naglalakad. Parang nawalan din ng dating sa akin. Parang hindi ko lang din napansin. Pero kilala ko siya kasi nga Davao siya. May hype sa candidacy niya kasi nag-trending siya. Pero parang pagdating dun, parang okay. Yun na yun. Yun na. Pero walang problema sa kanila. Lahat sila mga gorgeous women. Chela Falconer daw, bakit wala kahapon? Actually, alam niyo na pag wala sa... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kahapon, diba nagtanong din ako, sabi ko, wala si Chela, ganyan. Tapos naalala ko si Lorraine last year. Wala rin sa Hello Glow. Tapos, after na nag-back out na. Pero wag naman sana. Pero, yun nga, may mga ibang girls naman na hindi naman nakaka-attend sa mga ganyang event. Ewan ko, let's see. Pero sana hindi naman nag-back out. Pero wala pa akong balita kung bakit wala si Chela. Wait. Zamboanga story ni Dodong. Hindi ko siya na-notice. Teka lang, Zamboanga. Hindi ko siya matandaan. Last kasi siya yung pinaka-last eh. Though, minsan inaabangan ko to kasi nagagandahan ako dito. Pero hindi ko lang matandaan yung ginawa niya kahapon. Ayun. Iligan na banggit na natin. Van, good evening. What's up? Iligan City po nabanggit na natin kanina. So, ayan. Punta na tayo sa top 5 natin. Top 5. Or I mean sa Mythical 5. So, yung Mythical 5, yun nga, Muntinlupa. Unang-una si Winwin. So, maganda yung performance ni Winwin. Gustong-gusto ko rin yung styling niya. Naka-mermaid curl siya. Maganda yung performance niya. Siya yung tipong umikot-ikot dun sa stage tapos nabitin ka pa. Parang gusto mo pa siyang umikot-ikot kasi nga maganda gumalaw si Winwin. Ang nagiging concern lang kay Winwin, pag nagtatabi-tabi na sila, alam niyo, pag
pag kunyari lumalabas na lahat ng girls, parang tumitiklop din, yung parang hindi mo na mapansin. Yun yung nagiging concerns kay Winwin lang minsan. Pero pag gumagalaw si Winwin individual, pag mag-isa lang, okay na okay talaga. Standout talaga. Latina Slayer, ganyan. Basta maganda gumalaw si Winwin. Yung lang nagiging concern ko minsan pag nagsasama-sama sila. Parang, yun nga. May term dun eh, pag nagsasama-sama na tumitiklop, ganyan. Next natin, Iliana Aduana. Iliana Aduana, very safe yung performance. Parang alam yung may kaya pang ibigay si Iliana eh. May ibibigay pa yung alam yung aura-aura niya, ganyan. Pero yun nga, dun siya nag-stick sa safe performance sa simple-simple lang. Kasi nga nakikinig si Iliana, ganyan. Nakikinig din siya sa mga pageant fans na, girl, kalmahan mo lang. Yun yung ginagawa ni Iliana. Ngayon, gusto nyo ba yung ginagawa ni Iliana na ganun? O gusto nyo bang ilabas nyo yung dapat ilabas? Kayo ba? Kasi ako kung tatanungin, okay lang naman sa akin yung ginagawa niyang ganun. Okay lang naman, wala namang kaso. Pero hanggang kailan niya gagawin? Alam ko may kaya pang ilabas si Iliana eh. Ayun. Pero si Iliana ay pinakamaraming fandom kahapon. And masaya ako sa mga Yanaverse ba? Yanaverse ata yung mga nandun. May mga dala pa silang poster. Siya yung may pinakamaingay na fanbase kahapon. Ayun, nakakatuwa. Yun nga. Leading us to the next girl, yung kasunod ni Iliana, si Sultan Kudarat. Ayan, sabi rin ni store ni Dodong, si Sultan Kudarat, walang ka-holdback. Which is totoo. Ayan, si Chelsea, ang ganda ng ginawang move ni Chelsea kasi nga ang ingay ng mga fans ni Iliana nagwawala. So nagwawala, ang ingay talaga, grabe. So kung ikaw yung susunod kay Iliana, malalamon ka, masasapawan ka ng hiyawan, ng sigawan. So si Chelsea hindi lumalabas hanggang hindi nawawala yung sigawan ng mga tao, hiyawan. So after nung nag-subside na yung hiyawan, biglang lumabas si Chelsea Fernandez. Paglabas ni Chelsea Fernandez, gumanon tapos umemote ng mukha. Tapos doon pa lang, tapos ang laban. Imbis na malaman si Chelsea Fernandez, siya yung nanlamon. Ayun, sabi nga ni story ni Dodong, walang ka-holdback. Totoo, walang ka-holdback si Chelsea Fernandez hanggang sa pumunta siya sa direction na yun. Hanggang sa natapos talagang emote si Chelsea Fernandez. Yun. Kaya nga, tas ang ganda-ganda niya pa, di ba? Ang ganda ng styling ni Chelsea. Binalik nila yung styling na gusto ng mga pageant fans. Kaya nga, yun nga. Kaya yung mga nilalabas ni Chelsea Fernandez sa mga materials niya, medyo gothic, dark, yung makeup. Kasi nga, yung bala niyang ganun, ilalabas nila sa mga gantong challenges. Kaya nga, baka pag preliminaries, sa finals, baka nga mag-red lipstick to eh. Baka ilabas nila yung ganyang bala sa mga challenges na nagmamatter talaga. Ayun. Kaya di ba napansin nyo yung mga picture ni Chelsea, ang didilim, para mga kontrabida. Hindi yun yung gusto nating look. Kahapon nilabas ni Chelsea, sweet-sweetan. Tapos, umiksena pa. Hindi na Addams Family, sabi ni Jaja. Tapos umiksena. Ang ganda talaga ng eksena ni Chelsea kahapon. Lalo na kung nandun kayo sa personal, tapos doon kayo nakaupo sa gitna or naka-stay. Kasi sa gitna kitang-kita siya eh. Yung ang tagal-tagal niya lumabas ng stage, nung ganun. Tapos biglang paglabas niya, gumanon. Ginanon niya yung ano niya, tapos umemote ng ganun. Tapos gumanon pa siya, diba? Yung final look niya dun sa gitna. Ang ganda, panalo. Kung may kokoronahan kahapon talaga, based sa mga ginawa nila, parang si Chelsea Fernandez na. Tapos, Atisa Manalo naman tayo. Si Atisa Manalo, very holdback din ng performance. Alam mo, hindi yun yung Atisang nakasanayan natin. Tapos si Atisa, in-interview pa, di ba? Na siya yung pinili ng host na interviewin. Kasi isang tanong, isang sagot lang. Okay lang, ganun. Hindi yun yung Atisang alam nyo yun. Nakasanayan natin. Sabi ni story ni Dodong, parang pagod si Atisa kahapon. Oo, parang ganun. Alam natin nag-hold back si Atisa, ganyan. Alam naman natin yun eh. Hindi yun yung Atisa. Sabi ni Charlie, ang tipid. Alam natin, ayan, sabi ni Dakens, pagod. Alam natin nag-hold back si Atisa, pero yun nga, ulit ng tanong, hanggang kailan mag-hold back? Baka nga,
kaka-hold back. Ito nga, hold back. Baka maangatan nung ibang girls. Alam niyo yun? Kagaya nito ni Chelsea Fernandez, umaarangkada. Yun yung nakakatakot lang. Yung hold back ba, baka umarangkada na yung iba. Alam mo yun? Umakyat ng pwesto. Sabi ni Kurapika, kita sa mata ni Atisa na pagod. Yun lang. Alam natin may ilalabas pa si Atisa. Kaya, yun nga, di ba, nag-hold back nga siya. Kahit ako, hindi rin ako nasatisfied sa performance niya. Parang okay, ganun. Okay. Yung parang okay, yun na yun. Ganun. Pero syempre, Atisa manalo kasi siya. Kaya, alam natin kung ano yung kaya niyang ilabas. Kaya nandun pa rin siya sa listahan. Kasi nga, Atisa manalo siya. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, kung hindi lang talaga top 10, kung mga top 15, top 13, nabanggit ko nga yung 3 girls na pwede pa sanang isiksik sa listahan kanina. Chelsea Fernandez, tapos na tayo. Eloisa, tapos na din. So, nandun na ako sa Mythical 5. Katrina Legado, Taguig. Yun na yung last natin. Si Katrina Legado as expected performer po. Ganun pa rin, performer. At nakakatuwa si Kat kasi nga, prior sa event kahapon, galing pa siyang bench show kasi rumampa din siya sa bench. Then yung bench, late na natapos. Siguro ka nakauwi na yan si Katrina. 2:00, 1:00. Tapos maaga yung call time nila sa headquarters ng Hello Glow. Parang siguro 6 pa lang nandun na. So kunyari kung 6 pa lang nandun na, ganyan, dapat nagme-makeup ka na ng 4:00, 5:00. So hindi ko alam kung natulog pa ba si Katrina hanggang gabi na yun kahapon. Tapos ayun nga, fresh pa rin ni Katrina. Tapos aura-aura pa din. And as usual, ganun pa rin kung ano yung in-expect natin kay Katrina ibibigay or performance, binibigay niya. Hindi nag-hold back din si Katrina. Binigay niya rin talaga lahat. And sa ranking ko, nasa number 3 ko siya. Actually, hindi ko alam kung sino yung number 2 or na number 2 ko between Laguna and Katrina, pero iba yung dating sa akin ni Eloisa Howard, kaya siya na lang yung number 2 ko. And yung number 3 ko muna si Katrina this time. Yun, pero yun nga, nasatisfied ako sa performance ni Katrina. Dun sa Mythical 5, sa mga performance ng Mythical 5, dun ako nasatisfied kay Win-Win, syempre, kasi nga, yung hinihingi natin performance kay Win-Win, binigay niya. Kay Katrina Legado, same. Yun nga, kung ano yung expected natin, binigay niya din. And especially kay Chelsea Fernandez. When it comes to Yana Aduana at Atisa Manalo, alam natin na hindi yun yung performance na gusto natin or expected natin. Pero alam natin may itinatago kasi itong mga to. At alam natin ibibigay nila yan sa takdang panahon. Ayun. So, ayun na, nabanggit ko na yung 5. Ayan. Guys, yung sa mga hindi nakaabot dun sa other 5, dun sa thoughts natin, i-upload ko naman tong replay sa YouTube. Pero yun nga, tapos na tayo dun sa 5, sa Mythical 5. Okay, sagot na tayo ng question. How about Isabella Paul? Nasagot ko na tayo. Ito yung unang-una kong sinagot kung bakit hindi pumasok. Kung ano yung mga reason siguro kung bakit hindi pumasok. Ayun, nasagot ko na siya. Ang haba ng sinabi ko kanina kay Isabella. Tsaka kay Juliana, ang haba rin na nasagot ko kasi ito po yung mga sinagot ko sa unang portion ng live ko. Pero ito nga, mapapanood nyo ulit to sa kabilang app kasi i-upload ko na lang to after. Pakuulit po ang haba po. Nasagot ko na po kanina si Isabella, si Tarlac. Ayan. Ang haba ng mga sinabi ko dyan. Kasi may mga significances yan eh. Sila yung, alam mo yan, dami mo masasabi sa mga girls na yan. Occidental Mindoro. Ito, easy eh. Occidental Mindoro, actually nabangon ko siya, binantayan ko siya kasi marami nga naghahanap kay Occidental Mindoro. Kay Ayin. Na-appreciate ko yung makeup niya kasi very fresh lang. Very hello glow vibe. Kasi nga fresh. Ayun. However, yung performance, may gusto lang akong makita pa. Alam niyo, may gusto ka pang makita eh. Na nakita mo dun sa iba na gusto mo sana makita pa sa kanya. So, yun. When it comes to Nueva Ecija, giving ang performance in Nueva Ecija, performer siya, pero siguro isa rin sa mga reason kung bakit hindi siya napili sa top 10 is because of the brand. The brand is Hello Glow, and alam niyo naman, pag Hello Glow, ang market nila is someone na talagang youthful ang vibe.
Tarlac nabanggit ko na kanina eh. James, mag team replay ka na lang, James. Pero yun nga, Tarlac talaga, nag-expect, sorry. Nag-expect din talaga ako ng okay, or ano ba, satisfying na performance kay Tarlac, hindi ko rin nakita. Pero walang problema sa overall ni Tarlac kasi haba niya din sa stage eh. Mahaba siya. Um, mahabang, ganda niya tingnan sa stage. Maganda naman yung styling niya, ganda ng mukha. Um, siguro yung rampa-rampa lang. May gusto ka pa makita. Um, pero guys, again, ano pa lang to? Sorry, may sabit. Ano pa lang to? First challenge pa lang. And hindi naman, sabihin natin hindi siya nagmamatter, pero nagmamatter din. Kasi remember, Chelsea Manalo, hindi naman siya napili sa top finalist ng Hello Glow last year. Pero, siya pa rin naman nakoronahan. So, sabihin natin, nagmamatter, pwedeng hindi, pwedeng oo. So, huwag kayong mag-worry. Pero magandang ano kasi to, itong Hello Glow. Magandang eksena para lalong ma-hype ang candidacy mo, especially kung hindi ka kilala. Kasi kung hindi ka kilala, sabi nga natin, you're only good as your last performance. So, titingnan yung last performance mo. Kung ito yung naging performance mo, so dito kayo compare. So, yun siya. Pero kung ikaw na yung mga tipo kasi ng mga mythical 5, na tipong wala nang dapat patunayan, hindi sa'yo magmamatter. Pero kung bago-bago ka magmamatter talaga yung mga ganito. Guys, yung mga hindi ko nasagot, hindi lang sa akin nag-resonate or hindi lang tumatak. Yung parang dumaan lang pero wala lang akong masabi. So, hindi siya tumatak. Sino pinakamaganda sa kahapon sa Hello Glow? Sabi ni Joy. Sino daw ang pinakamaganda sa Hello Glow? Chelsea Fernandez. I'll go with Chelsea Fernandez. How about Chela? Wala nga si Chela eh. Okay. Pili lang ako ng mga question na kaya kong sagutin ha. Again, thank you so much sa mga viewers natin. 102 viewers. Yung mga thoughts kay ganyan. Yung iba po, nasagot ko na simula kanina. So, team replay na lang po ulit. Ang Baguio, nasagot na natin. So, pili lang ako ng mga question na hindi masyadong repetitive. Thoughts kay Sherman sa Hello Glow. Nakasalubong ko lang si Sherman, di kami nagkausap kahapon kasi kagulo din kasi pag mga ganyang event eh. Laban si Caloocan. May laban si Caloocan pero ang dami kasi nila. So, ang dami nila, hindi mo na siya halos mapansin. Pero, at one point na isama ko pa yung si Caloocan sa listahan ko eh. Pero habang nagpo-progress tayo, hindi mo talaga mapansin yung iba. And kahapon nga napili yung top 10 finalist sa Hello Glow. Kahapon napasabi rin ako na baka ito na din yung pwedeng or yung possible maging top 10. So sino pa yung tatanggalin mo dun sa top 10 na yun, no? So kung may tatanggalin ka, baka dalawa na lang or isa, papalitan ng hindi natawag. Kaya masyadong masikip talaga yung laban. Ubo lang ako. Wait lang. Yung ano. Rachel Hoco, nabanggit ko kanina si Rachel Hoco. May gusto lang din ako makita. Na alam niyo, may hinahanap lang din ako. Parang hindi siya nag-shine sa akin kahapon. Parang nakalimutan ko kaagad yung ginawa niya. Pero maganda yung performance niya. Maganda yung look niya na straight hair. Pero hindi na kasi ako nagbase sa look kahapon. Nagbase na ako sa stage presence. Eh, kasi ang lakas ng presensya paglabas ng stage eh. Lalo na nagsama-sama sila ng last slide. Yung last tent nila na, alam mo yun, lumabas na isa-isa. Mamaya nga manonood ako ng replay eh. I-replay ko ulit. Kasi kahapon, nanonood lang ako sa live, sa stage, tapos titingin lang ako sa screen. Tapos yun na. Pasok ka sa Mythical 5. Yes po, pasok tayo sa Mythical 5. For you, ano pong crown na bagay kay Yana? Siyempre, I'll go for Miss Universe Philippines na let's aim for the top crown na every delegates naman sa competition nag-i-aim for the top crown. So, yeah.
Let's expect the best. Advanced prediction nyo po sa top 20, sabi ni Anita Fan account. Grabe naman yung advanced prediction. Siguro yung top 10 meron na tayong advanced prediction. Pero yung top 20 kasi, siguro, kunyari kahapon, yung top 10, pwede mo na yung sabihin yun na yung top 10 eh. Tapos dadagdagan mo na lang ng other 10 para maging 20. Ngayon, kung may tatanggalin ka sa top 10 kahapon, siguro isa na lang. Oo, no? Kayo ba? Kunyari, yung top 10 natin for the semi-finalist, yun na yun eh. Parang yun na yung, or pwedeng yun na yun eh. Kung may tatanggalin ka, isa o dalawa na lang eh. How about Kabanatuan? Nabanggit ko nga po kanina kay Kabanatuan na maganda yung performance niya kahapon. Diba lagi ko sinasabi sa live, leveling lagi yung performance ni Micah. Nagle-level up. Tapos kahapon maganda yung performance niya pero hindi lang talaga siya yung prefer ng mga judges. Or ang dami kasi nila kaya nawala na lang siya sa preference. Pero maganda yung performance niya kahapon. Nakapula siya. Siya yung nagpula. What's next for March activities? What's next activities daw? Hello, ano na po, Aqua Boracay April 5. Pero tomorrow, meron silang event, corporate event bukas. Under Pina din, Pina Beauty PH. Speaking of Pina Beauty, ongoing pa rin ang votings. So, go na kayo kay Pina. Bumili na kayo ng sabon, ng lotion para kung gusto nyong sumuport. Kung meron lang naman, then go. Pero kung wala, okay lang din naman. Sagot pa tayo ng mga related sa sa MUPH na question. Yung hindi ko na sinasagot, nasagot ko na po kanina. Ang dami ko rin kasing sinabi yung sa ibang girls. So, ulitin ko lang ulit. Ronnie, thoughts kay Baguio. Thoughts kay Baguio yun nga, kung kahapon napasali siya sa Hello Glow, parang manina lang kay Baguio ulit sa mga susunod na challenges. Kasi ibig sabihin may recall na siya eh. Yun yung maganda kapag napapasali ka sa mga ganito. Sinasabi natin, hindi naman ito yung basis para magka-corona ka or para ikaw yung maging actual winner pagdating ng finals. Pero maganda talaga siya kasi nagkaka-recall na yung name mo. So, pag may recall kasi yung name mo sa mga susunod na challenges or event, kumbaga may plus points ka na. So, pag may plus points ka, madali na sa'yo para may isali ulit sa mga susunod na top 10, top 5, top ganyan. Kasi na-earn mo na yung reputation eh. May plus points ka na eh. Kumbaga sa ulo mo may number 1 eh. Na-read mo na yung score. So, ang dali na sa susunod ng mga challenges na isama ka sa mga roster ng finalists nila. Kasi, may puntos ka na. Do you think Tarlac will make it to the first cut? Si Sasha kaya niyang mag-semis. Kaya niya mag-semis, lalo na kung ang semis 25, like last year, 25 ata ang pinili or 30. Ganyan, mga ganyan kaya niyang umakyat. Pero ang tanong dyan, kung kaya niya ba mag-top 10. Kasi masyado nang masikip ang top 10. Kasi nga, sabi nga natin kanina, yung Hello Glow, yung top 10 kahapon, pwedeng yun na din yung top 10 sa mga susunod or sa semis, ganyan. Lalo na pag hindi talaga ginalingan ng iba. Excuse me. Totoo po ba malakas si Winwin in person o si Eliana? Totoo po ba malakas si Winwin in person or si Eliana? Pinakamalakas opinion mo? Malakas yung dalawa. Malakas yung dalawa in their own ways. Malakas sila, pero yung lakas nila or yung advantage nila magkaiba. Kasi si Winwin malakas sa ganito, si Eliana malakas sa ganito na hindi malakas si Winwin. Si Winwin malakas sa ganito na hindi malakas si Eliana. So, malakas sila sa ibang ways. However, si Eliana kasi, alata naman nag-hold back talaga sa performance niya. Kaya hindi maipakita yung lakas na hinahanap natin. Si Winwin, walang hold back. Kaya kung papapiliin mo ko dyan sa dalawang binabanggit mo, siguro, I'll go for a win-win muna this time.
Tarlac is giving Dark Horse vibe. Hindi matcha green eh. Hindi Tarlac is giving actually, akala natin. Pero parang hindi eh. Kasi ang pag Dark Horse vibe kasi, ang reference ko na pag Dark Horse vibe, si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo, last year, paulit-ulit na ako sinasabi ko, alam nyo na yan, si Chelsea Manalo umakyat sa listahan. Umakyat sa listahan kasi giving lagi yung mga sinasubmit na mga photos, giving sa mga events. Alam nyo yon, yung nandyan siya. Pero hindi siya inaakyat. Basta alam nyo yun, alam nyo yung pagkakaiba. Nandyan si Chelsea, giving yan lagi, nagpe-perform, pero hindi inaakyat sa listahan. Ngayon ang pagkakaiba nilang dalawa, may ine-expect ka kasi makita kay kay Tarlac, hindi ko lang talaga makita eh. Yung mga submission ni Tarlac last time, kunyari yung headshot niya, 'di ba? Alam niyo naman yung result. Alam niyo yung naging result ng ni Tarlac, 'di ba? Hindi naman talaga naging appealing sa lahat. May gusto kang makita pero hindi talaga na ibibigay. Kaya hindi ko siya masabing Dark Horse vibe. Pero alam natin yung kakayahan niya. Alam natin yung kakayahan ni Tarlac, pero nagiging problema parang hindi nagmamaterialize lahat. Kaya nga 'di ba sabi ko last live ko, alagaan talaga siya ng team, pagtuunan ng pansin kasi yun nga, hindi napapagtuunan ng pansin. Kunyari yung mga submission niya nung photo, yung bakit ganito yung sinabit na photo, yung mga ganyan. Which is alam mong may kaya pang ibigay. Ngayon yung sa Hello Glow performance, okay naman ang styling, okay ang lahat, pero yung parang nawala lang for me ewan ko for me lang sa stage performance ganyan or yung vibe yung presence. Kaya hindi ko masabing same sila ni Chelsea Manalo. Alam niyo yung laban ni Chelsea Manalo last year, nandyan talaga siya nandyan siya lumalaban talaga. Pero yun nga, kung may ganun ngayon, nagbago tuloy yung tingin ko. Dati akala ko din si ganito eh. Akala ko din dati mag-Chelsea Manalo si gantong delegate. Ngayon parang naging tingin ko tuloy si Iligan, si Juliana. Oo, kasi si Juliana, yung mga sinasubmit niya, okay lahat. Ito si Juliana okay lahat yung mga sinasubmit niya. 'Di ba? Photo, headshot, swimsuit, evening gown, okay lahat. Tapos hindi lang talaga inaakyat kasi nga ang daming inaakyat. Gets nyo? Hindi lang maiakyat kasi ang daming inaakyat. Ganon din si Chelsea noon. Tapos, ito, napili pa sa Hello Glow. So, ibig sabihin, may something dito. So, feeling ko siya yung kung may Dark Horse vibe ka, feeling ko si Iligan. Muna for now pero wala naman kasi makakapag-predict na, hindi naman natin alam. Tayo lang dito, eme. Pero yun lang, feeling ko lang. Anyways, do you think Atisa can win MUPH ground this year? Hirap sagutin. Miko Ray Ramos. Ito guys, sa tanong ni Miko Ray Ramos, do you think Atisa Manalo will win the crown this year? Actually, kung yung performance ni Atisa talaga ngayon, kung niya puro hold back. Tapos yung ibang girls, alam niyo yun, talagang umaakyat pataas, mahirap talaga. Pero since Atisa Manalo nga, sabi nga natin kanina, paulit-ulit tayo dito, Atisa Manalo siya, lahat nasa kanya. So, feeling mo, may ipapakita talaga yan pagdating sa final. So, kaya pa rin naman. Pero yun lang, sana matapos na yung holdback season. Yung sana makita na natin yung tamang Atisa. Or alam mo yung Atisang ina-expect natin. But ako, sentimental favorite ko din si Atisa hanggang ngayon. Pero kasi ang dami nga ulit nila. Ito na naman tayo. Ang hirap ulit kasi nga nasa Mythical 5 pa lang. Nandiyan si Katrina, si Iliana, si Chelsea Fernandez, plus the other baguhan. So, ang hirap pa rin mamili. So, again, bahala na kung sino kung wala kanino yung destiny sa May 2. Support naman tayo Pagdating naman ng Miss Universe mismo sa November, sinusuportahan naman natin kung sino yung may suot ng Philippine sash. Sabi ni Mix, nakikita ko kay Atisa si Pauline.
So, for Miss Supra, ayun, dun niya daw nakikita ni Migs. Mindoro Oriental. Ito, paulit-ulit ko na sinagot kanina. Abang pa ako, kay Rachel, abang pa ako ng mga susunod na event. Kasi nagpasa ako kay Rachel dito sa Hello Glow. So, bibigyan ko pa siya ng chance. Ako talaga nagbigay ng chance. Bibigyan ko muna ng chance. Tingnan ko pa sa mga susunod na event. Kung alam yun, kung oora. O sige, pupunta ulit tayo kay Chelsea Fernandez. Guys, si Chelsea Fernandez pala. Chelsea Fernandez. Si Chelsea Manalo. Nag-stand out yan sa Hello Glow. Kung natatandaan nyo, umakyat yan sa mga listahan ng lahat or ng karamihan during the Hello Glow last year. Hindi lang siya napili as top 6 finalist, pero standout ang performance yan. Kahit ako personally, napawaw ako sa performance ni Chelsea Manalo, pati sa styling niya. At one point nga noon, nung after nung event ng Hello Glow last year, hinanap ko pa si Chelsea Manalo noon. Interview ko pa siya kasi nga napawaw ako sa performance niya ngayon. Tapos yun nga, magaling siya sa Hello Glow. Ayun yung unang challenge din nila last year eh. Tapos magaganda yung mga sinasubmit niya. Kaya nga, ayun, nandun talaga si Chelsea last year eh. Hindi lang talaga siya inaakit sa listahan. Nandun siya eh. Kaya, sino ulit yung ngayong nandun siya? Pero hindi lang talaga pinapansin. So, yun siguro yung ka-equal ni Chelsea Manalo ngayon. Bumulusok siya talaga sa prelims. Ayun sabi ni Jaja, bumulusok siya talaga sa prelims. Then, yung lumabas pa yung shoot ni Bragais. Ayun, ganun yung ganun siguro yung, kung sino yung katulad niya noon, ayun yung masasabi nating Chelsea Manalo ngayon. So, ayun. Iano nyo na lang, hanapin ko din. Pero so far, parang nakikita ko tuloy ngayon si Juliana. Siya si Juliana ngayon. Yung parang hindi maiakyat pero talagang lumalaban. Ito, may nag-comment dito ng Ozamis. Si Ozamis, hanapin niya, makakatisod din doon ng tamang timing, mapapansin din yan. Last minute delegate si Ozamis dun sa ano niya eh, sa swimsuit photos kasi napansin siya, di ba? Yung parang lahat yung mata na kay Ozamis kasi ang ganda ng picture, ganyan. Nakatisod ng tamang moment. Makakatisod din yan ng tamang moment, mapapansin din yan. Huwag siyang susuko. Basta ano din yan, mapapansin din yan. Kamusta po si Benguet? Nasagot ko na to kanina, wala daw sa top 10 ng Hello Glow. Kung hindi lang talaga nagka-mishaps yung performance ni Maiko, may chance pa yung mag-top 10 eh. Kasi okay yung styling niya for me. Maganda yung tsura ni Maiko eh. Ang ganda ng kulay. Okay naman yung ano. Nagka-mishaps lang talaga yung ano. Diba parang natisod ata ng bahagya. Yan lang. Speaking of Maiko Ibarde pala. Siya din yung may kaparehong gown, no? Parang hindi nag-aalain-alain lahat, no? Guys, yung ibang binabanggit nyo, hindi ko lang matandaan kung ano ba yung masasabi ko. Wala lang recall, kaya hindi ko na masagot. Pangasinan, maganda si Pangasinan in person. Hindi lang din napapansin. Maganda rin siya sa Hello Glow eh, kasi tumatak siya sa akin eh. Parang Pangasinan. Kasi ayun, ganda. Ganun. So, anong kulang? Hindi ko alam eh kung ano yung kulang minsan sa iba. Ba't hindi talaga may akyat-akyat eh? Kulang ng PR? PR ba? Hindi ko alam. Miss Gigi, kamusta si Rendel? Okay si Rendel. Ito, nabanggit ko to kanina si Rendel. Sabi ko nga, isa siya dun sa mga girls na kung kunyari kung 30 ang pinili, kung 15, pwedeng pumasok kasi okay din ang performance. Pero nga kasi top 10 lang ang pinili, eh, hindi na talaga mapasok. Pero na okay yan ako sa performance niya. Kay Rendel, umaura-aura. Hindi lang din siya cup of tea ng kung sino man ang pumili ng top 10.
Teka lang, hindi ko na masagot yung iba. Wala na akong masabi. Baka mamaya si Kabanatuan pala ang next Chelsea. Eto, baka daw mamaya si Kabanatuan pala ang next Chelsea manalo. Maloka tayong lahat. O nga, no? Kasi si Kabanatuan, kung tutusin, giving yung mga sinasubmit niya ever since yung photoshoot, yung gown niya. Di ba yung gown niya yung flowy na red? Giving. Swimsuit niya, hindi ko lang matandaan. So, siguro, ewan ko, kung hindi ko matandaan, hindi giving. Pero yung the rest giving Tapos, okay yung performance niya kahapon sa Hello Glow. Hindi lang talaga pinush sa top 10, pero okay Bilang si Maika pala, anong bagay na crown for Sultan Kudarat? Let's aim na for the Miss Universe Philippines crown, syempre. Pasok sa Pangasinan sa top 5 Simpson, hindi ko po sure. Win po, nabanggit ko na rin, Biancy, Tarlac tapos na rin po ako, Tacloban tapos na rin po ako, ibig sabihin, tapos na ako. Ibig sabihin, tapos na yung live ko. Any questions pa? Bukod sa mga thoughts for gantong delegate, kasi minsan mahirap din magsabi sa mga thoughts po kay gantong delegates, kasi syempre, yung thoughts ko, opinion ko lang naman. Mas maganda pa rin kung manggagaling sa ibang-ibang opinion. Kasi iba-iba naman tayo ng mga preferences, ganyan. Subjective ang bawat nakikita natin. Kung ano yung maganda sa akin, pwedeng maganda rin sa'yo, pwedeng pangit sa iba, or ano man. Kaya, ang hirap magsabi ng thoughts on ganyan, thoughts on ganon. Pero, kung ano naman yung nakikita ko or sa tingin ko, yun lang yun din yung bino-voice out ko. Isabella. Ano bang laking kay Isabella? Unang-una, sobrang hype ni Isabella. Ang dami nag-root kay Isabella. Ang dami nag-root dyan. Pero ano bang laking kay Isabella? Okay naman ang stage presence niya kasi malakas siya sa stage Malakas siya sa stage. Hindi lang din siya, siguro sabihin natin, hindi lang din siya favorite ng kung sino man. Kunyari, yun nga, yung sponsor, tapos pipili ng finalist, ganyan. Siguro hindi lang din siya yung preference ng brand, ganyan. Pero wala namang less sa mga nagiging performance niya. Ewan ko for me, wala naman. Sabi ni Migs, sometimes daw mukha daw huge. Maybe, yun yung nagiging problem. Siguro mas bet nila yung maninipis. Siguro yung built lang. Ito may nagsabi dito. Ana D, manipis naman si Isabella in person. Siguro yung built niya, yung built ng body is mas okay yung built ng body ng iba. Kaya mas napipili yung iba. Or alam niyo yun, modelist, yung may mga hinahanap silang model na built, maybe hindi lang nila nakikita doon. Ano next big event nila? Ano na po? Aqua Boracay. Yung national costume, ang balita ko, hindi naman mangyayari sa Sultan Kudarat. Mangyayari siya sa isang province na somewhere in Visayas. Ayun ang balita ko, pero not sure naman. So, yung national costume somewhere in Visayas, katabi ng pinagganapan ng national costume nung 2023. Di ko ba si Lian? Ang dami mo kasing pangalan Pero kung ikaw si Lian, nice meeting you again. See you again soon, Nay Lian. Dave, para daw hindi niya nakita si Chela. Wala po talaga si Chela. At sana nga po, hindi nag-back out. Sana makita pa natin si Chela. Eto, Pau, kung nag-level up ba daw ang game ni Atisa this year? Kayo na sumagot. Obvious naman, di ba ang sagot, Pau? Maliit lang ba si Isabella? Hindi, nakikipagsabayan din yung height niya sa mga heavy names. Tapos mag-heels pa. Nakikipagsabayan din. Pero siguro yung build lang minsan yung nagiging issues nga.
Yan, sabi nyo na rin naman kanina sa comment section, siguro yung build niya is iba nga compared dun sa build na hinahanap ng ilan, ganyan. Ahmed, Albay, Camarines Sur, and Camarines Norte. Magaganda tong mga girls na to. Oo. Minsan ayan din yung inaabangan ko pag lumalabas sila sa sa mga event. Yan, lalo na especially Albay na si Albay, siya yung lagi nag-open ng show. Si Shaira Rona. Tama ba? Shaira Rona. Sino to? Sino to si Camarines Sur, Shaira? Okay din yan. Pero minsan may mga miss sa styling ni Shaira. Parang kahapon di ko bet yung styling ni Shaira. Camarines Norte, yung Philcom, okay din yan. Shaina Rabacal, sorry. Shaira Diaz yung naalala ko. Shaira Rabacal. Okay din yan Kamsur, pero minsan hit or miss ang styling. May bet akong styling na nung New Moon. Pasay nabanggit ko na. Guys, sa mga hindi lang hindi na umpisahan tong live, i-upload ko rin sa kabilang app. Kasi kanina, nag-summarize na ako ng nangyari kahapon. Ayun. Any question pa? Yung mukhang interesting na questions. Si Atisa matangkad pero mukha ding maliit. Si Atisa matangkad, mahaba tingnan proportion kasi. Pero hindi naman yung kaliitan na as in maliit. Yung okay na as a beauty queen. Pero iba pa rin talaga lang pag sinasabi nga natin 5'10 and up. Lalo na ngayon kasi new age nga. New age, new era. Although sinasabi natin na may mga inclusive, ganun na, inclusive na tayo, pwede na yung mga ganyan, pwede na yung ganun. Pero iba pa rin talaga pag beauty queen standards. Yung mga beauty queen standards, which is yung mga Trump era nga, yung mga nakasanayan natin sa Trump era, na yun nga, 5'10 and up. Kaya nga iba yung tingin natin kay Eloisa at kay Pasay, mga higante. Kasi minsan lang tayo makatisod ng mga 5'10 and up ng mga beauty queens. Si Eloisa 5'9", pero nagpa 5'10 na minsan. Si Amanda Russo 5'11". Sagot lang ako ng mga medyo interesting na questions. So, mamimili muna tayo. Again, shoutout sa mga viewers natin. Happy Sunday. Ito, si Winwin daw ba, maliit lang in person. Kung tutusin, maliit talaga si Winwin, pero kasi nga, proportion yung katawan. Yung alam mo yun, yung balikat, pantay sa ganyan. Kaya pag nandyan na, ang tangkad niya tingnan. Tapos pag nag-heels na, with the right combo of styling, damit, ganyan, nagmumukha talagang mahaba din. Mahaba, ganyan. Hindi siya mukhang, sorry sa term, hindi mukhang pandak. Parang ganyan. Mahaba siya tingnan kasi nga proportion. So, yun yung nagagawa ng good proportions talaga. Kasi iba nga matangkad. Di ba iba mahaba, matangkad. Pero parang ang laki ng upper part sa lower part. Yung ganun. Mga hindi proportion. Yung iba alam niya, may mga kilala kayo maliit pero proportion. Kaya ang haba tingnan sa mga pictures. Ganyan. This edition, ano pang touch kay Pampanga? This edition, ano daw touch natin kay Pampanga? Actually, walang recall si Pampanga. Pero, walang recall yung Pampanga. Yung Pampanga, walang recall. Pero pag nakita mo siya in person, very seductive, very daring, ganyan. Palaban, gano'n. Iba yung niya, iba yung vibe na binibigay niya eh. Samantha Bernardo nga nakikita ko dito pag nakikita ko siya eh. However, wala lang talagang recall yung candidacy. As in, Pampanga, walang recall, ganyan. Pero pag nakita mo siya in person, yun nga, very seductive. So, sabi ko kanina, doon bang kulang sa mga ganito? So, baka nga PR. PR lang talaga yung kulang. Sir Mike! Carlo Loyola for the win daw. Thank you so much, Sir Mike. Miss you, Sir Mike. Guess pa ulit-ulit na iba, wala na akong masabi. Then si Boy, sinasabihan po nila na lumaki si Atisa. Paano lumaki? Balikan ko nga mamaya yung mga pictures niya or yung mga gumagalaw ng mga videos niya.
Ewan ko, hindi ko matandaan. O baka hindi ko na lang kasi talaga, hindi na lang talaga siguro ako nagtutuon ng pansin kay Atisa ngayon pag sa mga event. Kaya hindi ko matansya na lumaki ba. May chance pa ba na manalo si Atisa? May chance pa kasi nga Atisa manalo siya. Sabi ni Ruru. Kamukha ni Mickey Farrell si Chelsea Fernandez. Actually, pag nakita ko siya, parang parang Rufa Gutierrez yung ano. Hindi siya kamukha ni Rufa Gutierrez, pero yung nuances niya, parang Rufa Gutierrez minsan. Um, um, ano pa ba? Sabi ni Ruru, ang lit pala ni Baguio. Hindi siya ganung katangkaran. Pero yun nga, pag nagdadamit na, nag-heels, with the right styling din, lumalaki. Siguro sabihin natin parang yung leveling ng height nila, Winwin Marquez, ganyan. Gwen Soriano, sila yung magkaka-level. Pero ayun nga, pala sama-sama nila man sila, humahaba. Ang hahaba lang nila tingnan eh. Sabi ni Jisoo, yes, Jisoo. Ilan nakikita ko na pwede isambak. Ganun din, beauty gusto ng mga Thai people. Yes, hi Nay. RJ, what's up? O siya, mukhang nasagot ko na lahat ng mga tanong. Okay na ako. Kuya, saan ba makikita calendar ng events nila? Ang hirap sabaybayan. Actually, PJ, walang calendar of events eh. Yung mga events na nangyayari sa MUPH, bukod dun sa finals na in-announce na May 2, the rest, biglaan talaga siya. Kasi nga, like the recent years, moving calendar talagang MUPH. Yung parang walang definite time, or I mean date, bukod dun sa prelims and finals. The rest of the event, parang biglaan siya nangyayari. Pero yun nga, may mga major events naman na may mga, ano na, may mga major events naman na may mga dates na like Aqua Boracay, April 5, ganun. Pero the rest talaga, parang susulpot na lang bigla. Especially kung sponsor or corporate events yan. Kasi alam niyo naman sa corporate, pag nagkapirmahan, biglaan. Bakit daw ako nagbanat nagkumot kahapon, sabi ni Migs. Naka-black na polo shirt ako kahapon. Pero bet mo ba yung styling ni Eloy sa Migs? Ang ganda, no? Ako bet ko yung styling niya. Yung tipong pag maganda ka na, di ba maganda ka na, matangkad ka na, huwag ka na magsuot pa ng mga kung ano-ano pang eksena. Alam niyo yun? Mukhaan na lang ang labanan. Top 5 mo po sa Hello Glow Runway. Top 5 ko po sa Hello Glow Runway. Sabi ko na kanina yung top 1, Chelsea Fernandez. Top 2, Eloisa Howard Laguna. Nasabi ko na rin yun sa content ko. Nandiyan na. Top 3, Katrina Legado. Tapos yung 4 and 5 ko, hindi ko pa alam. Bahala na. Ayun. Sayang daw si Isabella, kuya. Hindi naman sayang, Echo, kasi hindi pa naman tapos ang competition. Ano pa lang to? First part pa lang. And sabi nga natin, hindi naman siya malaking chunk ng scoring para makakuha ng corona. Pero yun nga, marami pa naman susunod na challenges. May mga runway challenge pa sa Aqua Boracay na maraming mga kinukuha. Kaya sa ganun, hindi siya plus point sa'yo para makakuha ng corona, ha. Pero again, it will definitely help you para magkaroon ng recall or tatak yung candidacy mo. Ayan. Para alam mo yun, may puntos ka. Plus points. Kumbaga plus points sa langit. Ganyan. Nakaka-boost siya ng confidence pag napipili ka. And pag na-boost yung confidence mo, madadala mo yun hanggang sa
entire competition. Parang boosted ang confidence ko eh. So, ang ganda ng laban mo. So, magre-reflect siya sa mga ipapakita mong performance. Diba? Ganun naman talaga eh. Pag feeling mo maganda ka, magre-reflect yon sa mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. Parang kunyari, maganda yung suot mo. Ang ganda ng damit ko ngayon, ganda ng suot ko. So, then, ang ganda rin ng aura mo sa buong araw. Feeling confident. Era, hello again kay Era. Maraming salamat. Kasama ko kahapon kay Era na naging cameraman ko. Ang litaw ng face ni Ligan. True. O siya, hanggang doon na lang siguro ako. Nasagot ko na lahat ng mga tanong. Again, happy Sunday. Monday na ulit bukas. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sa mga nanonood na mga pinupost kong content. Guys, upload ko rin to sa YouTube sa kabila. So, kung na-late kayo nandun, unang part pa lang na-explain na natin yung summary na nangyari kahapon. Tsaka dun sa mga girls na inaabangan natin this competition. So, again, maraming salamat. See you again on the next live stream. Bye. Love, let's echo. Bye-bye.